Inyong lahat mga kabigman. Okay. Ngayon mga Airsoft, isang hapon na naman po ang magaganap, no? Isang hapon na naman ng review and unbox ng mga unit ng ating mga Airsoft from different province. Nahirapan ako magsalita, merong naiwan na nata sa bibig ko. Okay, announcement, no, doon sa mga gusto mag-walk-in, nakita nyo naman, no, together with the Big Brew, dito sa Big Man, magse-serve na kami ng, ng milk tea, ng coffee-based na frap, coffee-based na coffee-based na drinks, okay? Then fruity, refreshing drinks, libre po yan, okay? Libre po yan sa, sa mga ating mga ka-airsoft, no? Libre po lahat ng mag-walk-in, the client will, kumbaga, makakakuha ng libre na Big Brew na, na milk tea, coffee, refreshing drinks at frappe, no? Bahala kayo kung anong gusto nyong piliin. Parang lalaglag yung DMR, oh. Naka yun, okay, no? Libre, again, libre, kaya exclusive yan sa mga big man client natin na magwo-walk-in na pupunta rito sa shop, okay? So, okay, shoutout natin, no? Sir Joven Viray of Virac Catanduanes, okay? Sir Joven Viray, ito na po yung unit mo, no? The 2011 High Kappa. Bakit dalawa to? Yung isa upgraded, yung isa hindi upgraded, no? So ipapakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng dalawang unit, yung paano ba to? Yung pagkakaiba ng dalawang unit at saka yung advantage and disadvantage, no? Ang order ng ka-airsoft natin is yung upgraded. Pero syempre, para lagi kong sinasabi, 'di ba? Para ma-appreciate ninyo yung upgraded, kailangan makita ninyo yung hindi upgraded, 'di ba? Para may comparison kung tawagin, di ba? Okay, the next unit natin, unit ng ating ka-airsoft, Roderick Ramos of Kidapawan City. Okay? Layo na naman ng mararating ng ating airsoft, no? Layo na naman po ng mapupuntahan ng ating laruan ng ating airsoft. Okay, mga ka-airsoft? Paki-share po yung ating live for today para po dire-diretso tayo at makilala tayo ng different player na gustong magsimula or existing player na gustong magtuloy ng airsoft. Okay? Good day, Sir Bigman, and to our ka-airsoft, have a blessed Monday. Sabi ni Alan Villaris. Good day, brother Alan. Okay, no? So, ngayon, dire-diretso tayo, okay, review and unbox ng unit ng ating airsoft. Okay, number 1, unit ng ating airsoft, Joven Viray of Virac Catanduanes. Okay, yung unit niya is the 2011 High Kappa. Okay, ito yung unit niya, okay. This unit is upgraded, okay, kasa natin, ilock natin manually. Ayan, papakita ko sa inyo. Itong unit na to is kakaiba doon sa hindi upgraded. Tulad ng sinasabi ko, ayan to, naka-fix barrel. Ayan. Hindi siya kumakalog front and back, hindi rin siya kumakalog up and down, at hindi siya kumakalog left and right. Bakit? Kasi naka-compensator siya. There is something na nag-hold doon sa mismong barrel. Ayan, no? Oh. Wala. Hindi talaga up and down. Hindi rin, left and right, hindi rin kumakalog kasi merong nag-hold dito. Hindi siya stand-alone, no? Hindi katulad ng ibang mga 2011, nakalawit yung barrel. Kahit si CZ nakalawit. Ito kasi, ang kinagandahan nito, meron siyang compensator na humahawak dito sa tip ng barrel. Okay? Kaya napakaganda. Yung ordinary unit, yung hindi upgraded, ganitong itsura. Ayan, no? Ayan. Makikita ninyo ito, oh. Yan, kumakalog, 'di ba? Pag kinalog natin, umaalog. Ibig sabihin yung barrel umaalog, no? Hindi maganda yung unit pag kumakalog yung barrel kasi ang tendency pag kumakalog yung barrel, nadi-disturb yung inlet barrel. So nawawala yung accuracy ng barrel, no? Kada tuwing kakalog, kada putok kakalog, so ang tendency, himbis na yung inner barrel is nakafocus, nawawala sa pagganda focus dahil sa alog
na ginagawa ng outside barrel, outer barrel. Di ba? Okay, kaya, ayun, itong unit na to, itong hawak ko, ayan o, tingnan nyo ha. Kinakalog ko pa lang, talagang lumalagitik na kasi nga hindi siya nakakalog. Ganito yung mga unit na mabibili ninyo sa iba, no? Dito sa Bigman, yung unit is ina-upgrade na natin para hindi na kayo maka-experience ng problema. Itong barrel na to, nababasag to, lalo na kung hindi upgraded. Pag upgraded, hindi na mababasag. Kaya, no? O, di ba? Hindi, okay lang. Kahit ako na lang solo. Baka mag-out yun. Hindi naman, no? Ayun, kaya mas lamang kayo pag yung unit ninyo upgraded. Okay? Ito, wala pang upgrade to. Ito, upgraded na. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, no? Oh. Kahit kalugin natin mga ka-airsoft, walang kalog. Oh. Walang kalog kasi nga naka-upgrade. Okay? Iba ang presyo, iba ang quality, iba ang ganda ng hindi upgraded versus the upgraded. Okay? Non-upgraded, not upgraded versus the upgraded version of the 2011. Iba ang performance, talagang halimaw, talagang matindi. Okay? Number 1, naka-fix outer barrel. Number 2, naka-fine tuning. 3, naka-trigger job. 4, naka-hammer protection pad. Yun ang upgrade nito, 4. Hindi pa siya naka-anti-freeze nozzle at saka naka-hop-up rubber. Okay? Kung gusto mo i-upgrade, itawag mo kagad sa amin, Sir Joven Viray of Virac Catanduanes para ihabol natin. Pero syempre gagalaw ang presyo, no? Pero kung gusto mo na to, okay na sa ito. Actually, itong upgrade na 4 na to, stable na yung baril mo, no? Stable na. Pag in-upgrade natin yung anti-freeze nozzle, meron na naman ma-unlock na features sa unit mo. Pag in-upgrade din natin yung hop-up rubber, meron na naman ma-unlock na features sa unit mo. The more na dumadami yung upgrade, the more na dumadami yung unlock na features na magpapadala sa unit mo into a more reliable and competition grade unit. Okay? So, napakaganda. The 2011, ito ang unit natin kay Airsoft Joven Viray. Again, announce ko lang, lahat na mag-walk-in, magse-serve po kami ng Big Brew na refreshing drink. Okay? Meron tayong milk tea, meron tayong coffee base, meron tayong frap, at meron tayong fruit base, fruity, no? Kung tawagin. This is a mango, bali, libre nating ibibigay yan sa mga Airsoft kasi we all know na mainit ang panahon sa paligid, di ba? So, dahil nga mainit ang panahon, para may pampakonsuelo, may pampalamig, no? Napakasarap. Tikman natin. Grabe. Ang sarap. Meron siyang nata. Meron nata. Again libre naming ibibigay ito sa ating mga ka-airsoft by Big Brew. Di ba? Big Man and Big Brew. Oh, kita nyo, no? Ganyan talaga kasi syempre, habang tumatagal, kailangan umiisip tayo ng mga way kung paano magiging maalwan, kung paano magiging, how do you call this? Kung paano sasaya yung ating mga ka-airsoft, no? Sa simpleng bagay na ganyan, milk tea, malaki yung presko, yung refreshing na ibibigay doon sa airsoft natin. Grabe. Ang sarap ng nata. Hindi. Inaayos ko lang mga ka-airsoft, huwag kayo maiinip, no? Okay, let's begin. Nakita nyo naman yung upgraded version versus the non-upgraded, di ba? Okay, Victoria Raynor, sir, how much Shadow 2 upgraded? Sir, ano ba to? Sir or, or madam, no? Victoria Raynor, bali, mag-message po kayo. Wag po kayo magpakita sa comment section na parang interesado kayo kasi baka i-message kayo ng mga scammer, okay? Pag mag-inquire kayo, mag-message po kayo. Okay, so let's begin mga airsoft, no? Again, the 2011, ipinakita ko yung not upgraded. Ito yon. Yan, to. Ayan, no? Versus the upgraded. Ito naman yon. Okay, alisin na natin itong not upgraded. Nakakainis. Ang sagwang pakinggan. Ang sagwang tignan, no? Uulitin ko, pag sa iba kayo bumili, hindi kayo makakakuha ng upgraded. Okay?
Big man lang ang kauna-unahan ang bukod tangi na nakatuklas ng proper na pag-upgrade dun sa unit. Okay? Tandaan nyo, ang upgrade nito, itulad na sinabi ko kanina, 4. Merong 5 na recommended na upgrade. 6 pala, sorry. Merong 6 na recommended na upgrade sa isang unit. Okay? Pero, dun pa lang sa 4 na upgrade, talagang ibibigay niya na yung best niya. It's just that, pag na-meet mo yung parang level 1, level 2, level 3, hanggang level 6. Pag na-meet mo yung level 6 na upgrade, talagang masasabi natin na yung unit mo, competition grade na. Okay? Number 1, ang upgrade nito, ulit natin, the fixed outer barrel. Ayan, naka-fix na. Hindi na siya kumakalog, no? Fixed outer bull barrel. Tapered siya. Pag sinabi mong bull barrel, hindi siya simpleng tube lang na diretso. Bali, tube siya na maliit tapos pataba. Yeah, yun ang tapered, no? Kumbaga, tataba siya. 'Di ba? Pataba, tapered siya na bull barrel. Yun ang mismong barrel nito. Okay, tapos isa pa sa features nito is naka-compensator. Kaya napakaganda ng pagkaka-upgrade. Walang up and down, walang left and right na movement. Okay? Then, naka-hammer protection pad na rin. Okay, naka-hammer protection pad. Wala nang tatalsik na dummy firing pin sa mata ninyo. Wala nang spring na maliit na tumatalsik dahil naka-hammer protection pad na. Upgraded na po yan. Then, naka-fine tuning, naka-tono na. Napakatipid na nito sa gas. At the same time, malakas ang FPS. Then, last but not the least, naka-trigger job. Pag naka-trigger job, yung unit mo, synchronize na lahat. Hammer, beaver, lahat, disconnector, trigger, lahat yun, synchronize na. So, yung wear and tear is wala na. Wala nang magaganap, hindi na mangyayari yung wear and tear kasi maganda na yung paglalaro. Napakalambot ng trigger, napakalambot ng hammer, napakalambot lahat, no? So, yung unit mo, mabilis ang cycle at hindi na hirap, wala nang wear and tear, okay? Yan yung mga benefits na nakukuha dun sa upgrade, okay? So, this unit is a 2011 full metal mula ulo hanggang baba, okay? Pero kung makikita nyo ang mga sight niya, hindi siya mga optic sight. Conventional fixed iron sight siya, no? At the same time, yung rear sight niya is Bowmar sight. Sige na, Shane, ako na rito. Gawin nyo na yung gagawin nyo. No? Conventional Bowmar sight, okay? Equipped with a beaver tail. Ang beaver tail is safety features na nilagay sa unit para maging safe siya na gamitin, no? Itong beaver tail, kailangan to na pe-press ng palm mo, no? Firmly na pe-press ng palm para mag-fire. Pag hindi mo yan na pe-press, pag hindi mo napipindot yan, ang tendency, hindi siya puputok. Okay? Sabi ko nga sa iyo, safety features. Okay? So, itong unit na to, unit natin kay Airsoft, Joven Biray of Virac Catanduanes, no? So, ngayon, ano nang nangyari rito sa aking gas? Yung gas ko, grabe, nagyayelo, hindi nila binawasan ng lamig, no? So, ako na ang magbabawas. Yung blower ko, ayaw gumana ng matino. Yan, no? So, okay, let's begin, no? Idadagdag ko lang, mga ka-airsoft, sa tuwing gumagamit kayo ng airsoft ninyo, meron lang kayong isang bagay na dapat siguraduhin. Dapat siguraduhin nyo na, yung magazine ninyo is hindi nagyeyelo. Dapat yung magazine ninyo, room temperature, okay? Paano bang mangyayari yun na room temperature? Kung yung magazine ninyo is super lamig, lalo na kung nasa aircon kayo, painitin ninyo using your body temperature. Hawak-hawakan lang. Yan. Eventually, mawawala yung lamig niyan. Tatandaan nyo to, yung airsoft natin, ayaw niya sa malamig na panahon. Ayaw niya sa malamig na environment. Pag naglalaro kayo ng airsoft sa malamig na environment, ang tendency niya is mahina siya. Hindi niya mailabas yung full potential niya. Bakit? Kasi yung magazine niya is merong yelo sa loob. Nagyeyelo. We all know na ang gas na ginagamit natin sa ating airsoft is refrigerated gas. Hindi ordinary gas ang ginagamit natin, no?
refrigerated gas, so talagang malamig. Kaya ako I do suggest na bago kayo magsimula or every matatapos kayong magpaputok ng isang buong rounds, medyo i-keep warm nyo yung magazine ninyo using your body temperature. Ayan, katulad nito, yan, medyo wala na siyang init, nabawasan na yung lamig niya, medyo kahit papano, wala na siyang lamig dahil hinahawakan ko yung magazine. Okay? So, ngayon, let's begin. Kunin natin yung silicone oil. Importanteng nag-o-oil, mga ka-airsoft ha. Para sa airsoft natin to, magbe-benefit yung airsoft natin. Press the valve, then spray. Pine-press natin yung output valve para nag-o-open siya. Pag hindi mo siya press, anong mangyayari? Hindi siya mag-o-open. So, yung oil tutulo lang. Kasi yung oil hindi papasok dahil hindi open yung valve. Then, spray tayo rito sa nozzle. Okay, kunin natin yung unit. Importante rin na i-sprayan natin yung unit. Kasi natin ito manually, then i-lock manually, then i-spray natin dito sa nozzle at saka sa slide stopper. Okay, nozzle muna. Then slide stopper. Okay, ayun. Then release to. Release. Tapos rest. Ayun, okay ha. Ayun, medyo nabawasan na ng lamig, no? Okay, so ngayon, meron na tong mga ka-airsoft, no? Meron na tong oil. Maglalagay na tayo muna ng bala. Okay, sa paglalagay ng bala, much better kung meron kang reloader. Kung wala kang reloader, ba't walang laman? Kung wala kang reloader, ang tendency pag wala kang reloader is mas matagal kang makakapag-load. Sabi nga, reloader, speed loader, pampabilis mag-load. Okay? Hatakin ito pababa, then put your right thumb here, then pump. By the way, mga airsoft, no, sabihan ko lang kayo, itong unit na i-demo and test fire natin is upgraded version. Okay? Pag sinabing upgraded version, mataas yung FPS niya. Okay? Na-upgrade na nga pala to, so mataas na to. May additional upgrade to is yung output valve and the flute valve. Flute valve hindi ko na ganong i-detalye kung nasaan yon, kung ano yon, kasi medyo ano na yon, internal na yon, no? So pag nangyari, baka galawin nyo pa, mapahamak pa yung unit ninyo. Okay? Pero kung gusto niyo yung i-upgrade, pwede. Normally yung FPS nito 380, 370, 390. Pero ngayon dahil upgraded to, tingnan natin kung ilan ang FPS niya. Pasok, kasa. By the way, mga ka-airsoft, nakita nyo naman, no? Ang nilagay ko rito, may tao. Medyo maganit siya, ha? Isprayan ko lang. Mga ka-airsoft, ang nilagay ko rito na ang nilagay ko rito, mga ka-airsoft, na hangin is 12 kg, ha? Yun lang kasi yung compatible dito sa unit na to. 12 kg. Hindi siya pwedeng lagyan ng mga 14 kg, ha, mga ka-airsoft. Hindi siya pwedeng lagyan ng 14 kg kasi masisira po siya. Okay? 12 kg lang is enough na para rito sa unit na to. Pasok, kasa. Ready to fire. Maganit pa siya kasi bagong upgrade, no? Okay, pakita ko sa inyo, chrono natin, no? Para makita nyo yung chrono. First fire. Ay, dali. Wala pa palang gas, sorry. Okay, lagyan natin ng gas. Sorry. Walang gas. Sa paglalagay ng gas, upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang is enough na. 2 seconds lang is sobra-sobra na. Okay? Dali. Sundutin natin. Hindi siya malamang yan. Pag hindi pumutok, nandito yung bala, no? Ayan, tignan nyo. Ayun, nalaglag. Magdo-double cock kasi tayo, no? Pasok natin. Kasa. Ready to fire. Firing! 398, 398, firing! Ayaw. Hoy, ba't walang result? 401, 401, okay? 398.9, 395,
393. Mga ka-airsoft, I was expecting nasa 400 eh. Kaya lang, wala siya sa 400 kasi nga malamig na rito sa ating shop, no? So, expected na natin yon na pag malamig, laging plus 10 ang chrono natin, no? Pero pag mainit ang panahon, malamig, nandun tayo sa labas, sigurado to malakas to, no? Malakas yung FPS niya, I mean mataas, okay? Ngayon, firing po tayo. 2011, unit natin airsoft, Joven Viray. Okay, ito na po, firing na. Firing! Open slide, kasi wala na pong bala. Indication niya na walang bala. Next thing to do, release the magazine, then syempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, unit ng ating airsoft, Joven Viray of Virac, Catanduanes. Black, napakaganda. Napakalupit, no? Iwasan lang magasgas, iwasan malaglag kasi magagasgas talaga. Okay, ang unit lifetime warranty. Ang unit bago itabi, wipe those excess oil, wipe punasan mo siya ng malinis na basahan para mawala yung mga acid na dinadala ng kamay natin. Eventually kasi ang sumisira sa coating ng barrel is yung acid ng kamay natin. Okay? Unit ng ating airsoft, napakaganda, napakalakas. Grabe, pero mo pistol lang, 400 FPS ka na, di ba? The 2011 5.1R series, IK series, the 2011 high kappa. Upgraded na po nung basic na upgrade natin. Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, no? So ito po yung unit mo, napakaganda. Ang tanong, meron pa bang tirang hangin? Nag-fire tayo ng 20. Tingnan natin kung meron pa, no? Okay, firing! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 seconds, nilagyan natin ng gas, nakakapag 30 rounds na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Oh, di ba? 2 seconds lang na gas, nakaka 40 rounds na. Dinire-diretso natin. Aabot kaya ng 50, tignan natin. Flip 1, flip 2, flip 3, flip 4, flip 5, flip 6, flip 7, flip 8, flip 9, 60. Ay, hindi, 49 pala yun, sorry. 50. Oh, so, umabot siya ng 50 rounds, no? Grabe, sobrang lamig ng magazine. Ito lang ang ayaw ko talaga. Ito lang ang downside talaga ng isang gas blowback, no? Ang bilis niya lumamig, lalo na pag aircon. Pag nasa tabi ng aircon, no? Siyempre, hindi naman tayo pwede mag-live sa hindi aircon, eh. Di, habang nasa camera tayo, tagaktak pawis natin, di ba? Hindi naman pwede yun, no? So, tingnan natin. Meron pa, oh. So, ito, super lamig na talaga. Hindi ko na pepersahin, no? Unit natin airsoft, Joven, 2 seconds na gas. Sinukulihan niya ng 50 rounds. Not bad. Okay? Pasingawin. O, yun, no? So, ito yung unit mo, bossing. Ready for packing. Ready for shipping. Okay? Grabe. Again, ha? Lahat na magwo-walk-in, starting today, merong libre na Big Brew, milk tea, coffee, cold coffee, hot coffee, frap, at saka fruity. Oh, lahat na magwo-walk-in, libre yan. Okay? Woo! Grabe. Ang sarap, naiibsan yung init sa labas, no? Okay, so dire-diretso tayo, pero bago ko i-diretso, basahin ko muna itong mga nagpapa-shoutout sa atin, okay? Kaya pa 65, sabi ni Alan, hindi na kaya, brother, hanggang 50 lang inaabot niya. Okay, Apollo Rodney. Okay, good afternoon, sir, happy positive Monday. No? Hello, Sir Polo Rodney. Hello po sa iyo, no? Okay, good afternoon, Sir Big Man, sabi ni Edward Vincent De Jesus. Okay, no? Bossing, anong unit pistol kaya i-handle ang 14 kg? Ay, bossing, Ernest, John De La Cruz, marami po kami niyan. Ang gagawin mo, manood ka po ng vlog, no? Para matutunan mo kung ano yung unit na pwedeng i-handle yung 14 kg. Kung ang unit WE, never, no? Huwag nyong gagamitan ng 14 kg ang mga WE nyo. Kung ang unit nyo, budget meal, ENC, double belt, China, gawang Lunes, sirang Martes, huwag nyong gagamitan ng 14 kg. Stick lang kayo sa 12 kg or mas pwede pa nga 9 kg lang, no? 9 kg lang para hindi kayo para hindi kayo masiraan ng unit, okay?
Ayun, basta susunod kayo mga ka-airsoft sa sinasabi ko. Hindi po kayo mapapahamak, okay? Then, for the main event, unit ng ating ka-airsoft, Roderick Ramos, Kidapawan City. Okay, yung unit niya, the budget meal M4A1 Commando. Sarap, no? Ang isa sa pinagkaiba ng mga CQB or mga M4A1 carbine is the style, no? Mapapansin niyo to, may pagka-oldies yung datingan niya. Mapapansin niyo, hindi rail yung mga nandito. Kung gusto mo lagyan ng attachment, hindi mo malalagyan, di ba? Dahil nga Commando series to, ayan, no? Lagay pala natin yung handle. Yan. Dahil nga Commando series tong unit na to, yan, kung makikita ninyo mga ka-airsoft, no? Wala siyang rail dito sa receiver para paglagyan mo ng mga upgrades mo like flashlight, laser, etc., etc., no? Ang nasa kanya is a parang handle that will serve as your rear sight. Ayan, no? Diba? Napakaganda niya. Literal na pang mga militar. Literal na pang mga PNP, literal na pang mga AFP. Tapos, ang battery nito hindi sa buttstock nalalagay dito sa front. Alam ko na, ipakita ko na kahapon no? Pero yun nga, dito sa front inilalagay. Kuha lang tayong battery, no? So, nasan ba yung mga battery ko dito? Kasya ba to? Parang hindi to kakasya kasi. Pero tignan natin, baka kasya to isa kong battery, no? So, ito yung unit ng ating airsoft. Napakaganda. Nakalimit lang ang lakas nito, no? Pinaset lang niya sa 420 FPS, no? So, wish granted sa 420 lang kasi medyo mababa lang yata ang FPS na required sa nilalaruan ng ating bossing, no? Kaya ayan. Ayan, ang kasama pala niyang magazine, napakaganda, tandem. Di ba? Yan, ganyan. Napakaganda, napakalupit ng unit, no? Hindi naman siya itsurang pipitsugin, pero sa totoo lang budget meal po ito, no? Napakamura lang po nito. Ngayon, kung gusto ninyo, pwede kayong mag-avail nito. Limited offer lang to, limited pieces lang to mga ka-airsoft, no? So, let's begin, ha? So, itong unit na to, kahit Commando, old model, medyo old, may pagka-old model siya, hindi pang millennial, pero gwapo, pwede pa rin sa inyo. Na-adjust pa rin siya. Ayan, no? Press mo lang, di ba? Nahahabaan. Yung kahapon diniscuss ko sa ating live, which is better, naka-focus or naka-fully extend, di ba? Binigyan ko ng discussion kahapon yan. Panoorin nyo po, balikan nyo para matutunan nyo kung ano yung better. Okay? Ngayon, lagyan natin ng battery. Nalalagay yung battery dito sa front, no? Dito nga, sa receiver to. Ibababa nyo to. May spring to. Bababa nyo din. Ayan. That's it. Di ba? Nakuha nyo na. Then, plug nyo na. Ayan, no? Saan ba yung plug? Ayun. Okay. Ayan, ha? Pa-plug nyo lang dito. Yan, yan. Papasok nyo lang, tapos, ayan, iaayos nyo na yung mga wire. Ayan. Ayan, ayan, no? Okay, then, to, balik nyo lang to. Ayan, yung front muna, papasok nyo muna ulit yung front, then, dali, nalaglag. Medyo maano lang to. Kailangan medyo matyaga ka, no? Palitin na siguro tong battery ko. Hindi na gano'n naglalak yung ano niya. Yan. Siguro pinakamaganda nakahiga, no? Nakahiga kayo maglalagay. Tapos secure nyo lahat ng wire para wala maiipit. Tapos ito, babalik nyo na. Front muna. Okay, front. Then, syempre, yung parting likuran. That's it. Ayun na. Okay, then single fire. Then rapid fire. Okay? Ngayon, syempre, kuha tayo ng magazine. Ito yung kasamang magazine na Sir Roderick Ramos, Kidapawan City. So, this is the magazine. Okay? Ang lamang ng isang rifle into a gas blowback pistol, ang rifle kasi is powered by a battery. Okay? So, mas matipid siya. 'Di ba? Kasi ang gas blowback is powered by a gas. Ngayon, ang problema sa gas, kailangan lagi kang may reserba. Kasi, lalo na kung gagamitin mo yung green gas mo into a rifle, talagang ramdam na ramdam mo yung kagastusan niya. No?
talagang magastos siya, talagang mararamdaman mo parang ano, ang bilis maubos ng gas ko ah. Gano'n, di ba? Kasi dependent siya sa gas. Kailangan supplyan mo siya ng gas para mailabas ng baril yung full potential niya. Siyempre pag gas type tapos tinipid mo sa gas, hindi niya malalabas yung full potential niya, di ba? Ngayon ito, ang lamang naman ng mga battery type is para ka lang naka-cellphone. Yung cellphone, pag wala ng battery, i-charge mo lang. Ganon din to, pag naubos yung battery, i-charge mo lang. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine, 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Napakasarap, napakadami, rat-rat, kung rat-rat, mapagbibigyan ka. Okay? Ang battery may lifespan lamang na 2 years. After ng 2 years, medyo mabilis na siya maglolobat. Okay? Ngayon, ang battery kailangan merong 3 bagay kang susundin para mapanatili siyang maayos at maganda. Number 1, ang battery hindi pwedeng mag-init. So, pag i-charge mo siya, kailangan nasa labas siya. Ang battery hindi pwedeng ma-overcharge. So, regarding overcharge, kalimutan nyo na yon dahil magandang klase ang charger natin. And number 3, ito na, hindi siya pwedeng masaid. Hindi pwedeng madrain. One full charge is equivalent to 10 magazine, but it doesn't mean na sasampu ka muna bago ka magcha-charge. Okay? 8 pa lang, mag-charge ka na para hindi siya masaid. Ngayon, ang tanong, Big Man, naka-isang magazine lang po ako. Dapat ba i-charge ko na agad? Yes, ang sagot doon. I-charge mo na agad para every time na maglalaro ka, palagi meron kang allowance na 10 magazine. Okay? So, ngayon, pasok natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi siya malalaglag. Ngayon, firing po tayo. Single fire muna. Okay, firing. Sarap. Sarap niya. Try natin ngayon yung rapid fire. Okay, rapid fire. Naubusan. Kaya kailangan kakamot ka rin. No? Kamot. Okay? Rapid fire. Diba? Ang sarap ngayon. Okay. Ngayon, edi okay na. Nakapag-firing ka na. Every time matatapos ka maglaro, always release the magazine. Normal yan, may malalaglag. Then clear the chamber. Then rest the spring. Ito yung isa sa pinaka-importante. Yung pagre-rest ng spring. Baliwala yung lakas ng unit mo, ang mangyayari dyan, pahina ng pahina, kung hindi mo i-re-rest yung spring sa tuwing matatapos kang maglaro. Okay? Paano ba i-re-rest yung spring? Okay. Paano ba i-re-rest yung spring? After you clear the chamber, lagay mo siya sa rapid fire. Then press mo siya ng 1 second. Then single fire. Then save. Ayan. Yun yung proper way ng pagre-rest ng spring. Sundin mo lang yon yung unit mo, ma-maintain niya yung pagiging malakas niya. Pero pag hindi ka nagre-rest ng spring, yung unit mo, pahina. Okay? Dito sa Big Man, ang unit lifetime warranty, just in case nagka-problema, just in case after 2 years, 3 years, humina siya, makipag-ugnayan lang kayo. Lifetime warranty yan. Kasama sa service namin, i-restore, ibabalik natin yan. Okay? Ngayon, sa unit, may napansin na kakaiba, tawag muna kayo sa amin kagad para ma-assess natin, ma-guide namin kayo. Okay? Yun! Natapos natin ang isang hapon ng review and unbox ng unit ng unit na for shipping ng ating mga Caresoft. Okay? Kaya mga Caresoft, kung hindi rin lang naman napakalaking abala sa inyo, baka naman po pwede makiusap. Share niya po yung live video natin para po dumami tayo sa ating community. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Baka may nagpapa-shoutout. Shoutout muna natin. Wala naman. Wala na dagdag. Ay, meron. Yes. Okay. How much pistol budget? Roel De Ramos, sir, mag-message po kayo, sir. San shop nyo, sir? Dito po kami sa Bulacan, pero we do COD. Okay? Okay. Ano to? Ba't nagbibigay ng Bible verse?
Sino ba to? Bossing, baka wrong message ka lang ha. You are not on a, kumbaga, correct venue para magbigay ng Bible verse. Pag nagbigay ka ng Bible verse, i-state mo kung anong sinasaad ng Bible verse, no? Okay? Then, okay. So, ayun, okay, no? So, ngayon, nakaraos tayo, nakatapos tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinabuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po. And have a blessed day to all of you, mga ka-Airsoft. Thank you.